So guys, welcome back dito sa aking channel. So pag-uusapan lang natin ang license endorsement kasi merong mga nagko-comment doon sa mga video natin. So ano ba yung mga nilagay nating requirements doon sa envelope na pinapadala natin sa Board of Nursing. So dalawang envelope yung ipapadala natin dito. So yan yung pag-uusapan natin, isa doon sa Board of Nursing Maryland tsaka doon sa CGIS. I hope na makatulong itong video na ito. So kaya ko rin ginawa na ito kasi yung pinadala naming envelope ay inacknowledge na ng Maryland Board of Nursing. So mamaya explain natin kung paano nila in-accept or in-acknowledge yung padala natin na envelope papunta doon sa Maryland Board of Nursing. So yun na nga, kung ikaw ay nag-endorse ng inyong license, so this topic is applicable kung ikaw ay outside United States. So papadala natin through courier, ang gamit namin ay DHL. So ano ba yung mga requirements na inilagay namin dun sa envelope na pinadala? So first, pag-uusapan natin yung Maryland Board of Nursing. First documents dun sa envelope is yung paycheck. So yung $230 nga na ilalagay mo kasama dun sa envelope. So meron akong previous vlog dyan. So ang nilagay lang namin, since we paid through online, so tumawag kami dun sa Maryland Board of Nursing. So nung nakakonta kami, credit card deduction. So since wala kaming bank check or paycheck, naglagay na lang ako doon ng printout doon sa screenshot ng deduction ng deduction ng amount ng credit card, yung payment namin. So muli, meron akong video niyan kung paano kami nagbayad doon sa online payment ng Maryland Board of Nursing, which is yung credit card payment nga. Kasi wala kaming contact doon sa United States para magkaroon ng bank check. So isa sa documents yung copy nung screenshot nung deduction dun sa online payment namin through credit card. So next documents na inilagay namin dun sa envelope is yung affidavit for licensure. So itong form na to, so kasama naman to nung ni-request mo papunta, kasama naman tong form na to nung na-receive mo yung envelope nung nag-request ka ng fingerprint card. So, kasama tong form na to, pipilapan mo lang yung details dito. At the same time, inilagay din namin to sa envelope. Ito yung third documents na inilagay namin. So, ito yung application for endorsement of RN LPN license form. So, pilapan mo lahat yung details nitong form na to at ilalagay mo rin doon sa envelope na ipapadala mo sa Maryland. So next with that is yung copy ng fingerprint card. So yung original na fingerprint card, so once matapos ka doon, pilapan mo lahat ng details, so ipa-photocopy mo yon. So front and back record or photocopy, yun yung inilagay din namin sa one envelope papunta doon sa Maryland Board of Nursing. So meron din tayong mga additional documents na inilagay natin papunta dun sa Maryland Board of Nursing. So naglagay din kami dun ng employment certificate. Kasama na rin sa nilagay namin dun sa envelope is yung copy ng license. So merong dalawang license, UE license at saka yung Philippines license. So yun naman, yun yung nilagay namin, yung current license kung saan presently work, yung UE license at yung Philippine license. So I think please make sure na hindi expired yung mga documents na ilalagay mo. So updated at least, para at least mas maganda, hindi siya questionable. So yun lang ang nilagay namin, hindi siya yung nearly to expired or valid documents. Lahat yung iniligay namin, yung employment certificate, yung license copy, so lahat yun, hindi yun mga expired. At yung last documents na inilagay namin doon is yung payslip. So merong 3 months inilagay namin na
payslip to recent months to yung last salary mo. So for example, kung June ngayon, so yung May, April, tsaka March. Yun yung inilagay namin na 3 months payslip na inilagay namin doon sa envelope. So to summarize yung mga documents na for Maryland Board of Nursing is yung bank check nga or yung screenshot ng online deduction. Tapos yung dalawang form na galing sa pinadala nila kasama yung fingerprint copy, yung dalawang form na pinakita natin kanina, tapos yung employment certificate, tapos yung valid copy ng license, kung ano yung mga license na ilalagay mo. So nasa iyo na yan, discretion mo na kung isasama mo lahat kung ilang merong license ka. Tapos yun nga sinasabi ko, yung nilagay lang namin is yung dalawa, yung kung saan presently work dito sa UAE at yung sa Pilipinas. At saka yung 3 months sa payslip. So yun nga, nakailang ulit akong nag-review talaga ng documents before i-seld yung envelope. So lahat yun nandun, nakalagay. Nung kumpleto na tsaka ko sineld at yung details nga ng address sa labas, i-address nga yan dun sa Maryland Board of Nursing. So ilalagay natin dito sa screen yung address, yung papadalhan natin papunta dun sa Maryland Board of Nursing kung saan natin ipapadala yung envelope. So second envelope na ipapadala natin is yung papunta dun sa CGIS. So ito naman yung original fingerprint card. So after mong magpa-fingerprint card, yung original na yun yung ilalagay mo doon sa envelope at the same time yung bank check payment. Kung tatanungin nyo kung paano ako nagbayad ng CGIS payment doon sa fingerprint card, so may ginawa kasi kami, local bank check dito sa UAE, pero hindi yata ni-recognize yung payment. So magpapadala ulit kami ng payment para dito sa fingerprint card. Kaya wala ako masyadong ma-share pagdating sa payment kasi medyo kinaklarify ko pa yung details. So kung meron man palang nakakapanood kung paano nagbayad ng payment doon sa CGIS, especially like me na walang contact sa US or para makapagbigay ng bank check. So I hope na merong makapag-comments dito sa video natin kung paano nagbayad sila ng payment para sa CGIS kung wala kang contact doon sa United States, para at least doon sa mga nagla-license endorsement, makakatulong tayo kung paano ang process. So dito sa CGIS, dalawang documents, yung original na fingerprint card at the same time yung bank check payment. Yun yung dalawang ipapadala mo, one for Board of Nursing Maryland and one for CGIS Maryland. So yun lang yung update natin ngayon guys dito sa license endorsement dun sa mga nagtatanong or nagko-comment dun sa video natin kung ano yung mga requirements para sa Maryland Board of Nursing tsaka CJS. So yun nga yung sinasabi natin, ilalagay na rin natin yung details dito sa ating screen para at least kumpleto yung documents na ilalagay natin. So please take note na itong video ko based lang sa experience kung ano yung pinadalang documents. So for Maryland Board of Nursing, so far wala namang naging issue. Doon nga lang sa CJS, dahil nagkaroon kami ng issue doon sa payment, hindi nila ni-recognize yung local check dito sa UAE dahil gusto nga nila is yung I think affiliated to US or funded doon sa US. So bali ito yung sinasabi ko na na-receive na nga ng Maryland Board of Nursing yung aming pinadala na envelope. Kasi nga nung chinek ko doon sa website ng Maryland Board of Nursing, so nandun na nga nakalagay yung application. Kaya lang as of now, yung details nga niya is pending. Dahil nag-email nga rin sa amin yung Maryland Board of Nursing, pina-follow up nilang yung background check na galing sa CGIS. So far nga pending pa ako doon dahil nga doon sa payment issue. So yan lang yung topic natin ngayon guys. I hope na nakapag-share tayo ng details tsaka doon sa mga
magla-license endorsement pa lang. So, ito yung details na based on our experience. So, hopefully makapagbigay ito input dun sa process nyo ng license endorsement to Maryland. So, regardless, I think, kung anong state yung ini-endorse mo papuntang Maryland. At saka, please take note pala, yung license endorsement na to, yung pag nagpadala ka na ng mga original copies ng documents dun sa envelope, tapos ka na ng CC Evaluation Report, tsaka yung online verification ng license mo. Like for example, yung sa amin is New York, so tapos na yung verification na forward na yun sa Maryland Board of Nursing. At the same time, complete process na rin ng CC Evaluation Report. Nandun na yun through CGFNS. So baka nagpadala ka na ng documents papunta dun sa Maryland, hindi ka pa tapos mag-CC Evaluation Report at ma-verify yung license mo kung anong originated state ng dyan sa US. So yun lang yung update natin guys. Kung meron man akong hindi nasabi, I think hindi ko na masyado alam yun, pero sinishare ko lang yung based on our experience. And yun nga, sana makapagbigay input ito sa mga nagpa-process. So wag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. See you next time. Bye-bye!